Breaking news mga kababayan. Ginulat po ang balitang ito sa buong social media. Tito Soto, may pasabog na ikagugulat nyo. Wala daw siyang ititira kahit sino at walang pagtatakpan. Totoo kaya ito kahit kumpadre, kumpare, kaibigan? Ikukulong lahat ng mga sangkot dito sa korupsyon ng flood control. Halaka! Kamay na bakal na ba ito? Totoo kaya na wala siyang sasantuhin kahit kaibigan, kahit pamangkin, kahit kumare, kumpare? Totoo kaya ito? Heto na po. At kayo na pong humusga kung pati si kumpare na si Martin Romualdez tatablahin niya. Ito pong balita mga kababayan. Wala siyang ititira, walang kaibigan, walang kamakamag-anak, pagkorupsyon. Ikukulong ko, halaka, ito po. Ang talking points nila, tutaro kayo ni Romualdez because of your decision to somehow give in doon sa issue dito sa custody ni ni Bryce Hernandez. Ano ba Gimmick tingin niyo dito? yan ang gimmick ng minority. Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Bakit? Habang mag-isip sila. Hindi ba? Bakit nakabintang sila ng gano'n? Pinagbigyan ko yung Tricom, tuta na ako. Ako nasasagot dyan, Tito Soto. Bakit nung humingi lang ng pabor si speaker, nanginig ka kagad, yung kustodiya ng paghawak dito sa Bryce Hernandez na ito, isang tawag lang ng kumpare mo, binigay mo agad. Ang sabi ni Marcoleta, ating yan. Pero ang ginawa mo, binigay mo kay Martin. Yun ba ang walang kinikilingan? Walang pinapaboran na kumpare? Di ba mga kababayan? Tuloy natin. Ano yun? May ginawa ba akong illegal? Yung bang ni-request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Hindi ba? Yung ba yung nasa power ng Senate President? Oo. Paano naging tuta yun? Ang gusto niyo, awayin ko on day one ang House of Representatives. Di ba? Where is parliamentary courtesy? Craving something real? We serve. Alam mo, Tito Soto, Senate President, respeto sa Senado, respeto sa mga kasama mo dyan sa Senado na isang institusyon. Ikaw hindi mo nire-respeto ang iyong mga kasenador, mas nire-respeto mo ang mga congressmen. Yan ang nakikita ng mga taong bayan. Kaya ka natawag na tuta ni speaker. Tapos ngayon sasabihin mong tuta mo si Martin. Totoo ba yan? True ba yan? Tito Soto? Isang tawag lang sa'yo, nanginginig ka na. Tapos sasabihin mo, tuta mo si Martin Romualdez. I doubt it. Mga kababayan, naniniwala ba kayo dito? Of course, sigurado yung mga trolls, wala nun at hindi naiintindihan kung ano yung parliamentary courtesy. Kaya siguro ganun. Kaya, Sinasabi ni Tito Soto, mga trolls daw hindi naiintindihan yung parliamentary courtesy. Aba, paano naman yung courtesy ng respeto ng mga kasama mo? Dito ka nasusupalpal ni Senador Marcoleta Malayong malayo ka sa kanyang quality kasi abogado siya, ikaw naman hindi nakakakilala ng batas. 'Di ba mga kababayan, sasabihin mo, walang kumpa-kumpare, wala kaming sasantuhin, wala kaming pagtatakpan sa investigasyon, pero pagka mga congressman na yung topic, wala kang ginagawa, wala kang ginagawang aksyon pero pag mga senador, marinig mong Estrada, aba ang bilis mo. Marinig mong Chis Escudero, ang bilis mo. Pero pag may nagsasabi, lalo na yung si Kiko Barsaga, may sinasabi siya. Yung pagiging close mo kay Martin Romualdez, ito yung magiging hadlang para matawag sa Senado para
interrogate. Wala kang nababanggit kahit sinong congressman na sangkot ng mga binanggit ng mga diskaya. Ngayon sasabihin mo, wala kaming pagtatakpan dito. Sinong niloloko mo? Yan ang sabi ni Gustavo, mga kababayan. Sabi ni Juana. Sabi ni Oscar. Totoo ba yan, Tito Soto? Wala kang pagtatakpan? Wala kang kikilingan? Imposible! Sinong niloloko mo? Lokohin mo ang lolo mong panot, sabi ni ni Ismael. Grabe mga comment. Wag naman kayong ganyan kay Wag naman kayong ganyan kay Tito Soto. Baka nga walang pagtatakpan ito. Grabe kayo. Sila, mamatay sila sa sama ng loob. Pero dito, anong balak niyo rito kay Bryce Hernandez, no? Kasi yung huling pagsabak niya dyan sa pagsalang niya sa Blue Ribbon Committee, talagang he was grilled. Sa House naman, mas freely nakapagsalita siya at nakapaglabas ng ilang mga ebidensya. Diba yung Viber messages, pati yung amounts, no? Yung 355 million, I think, double check ni Senator Ping, no? Nandun talaga, insertion siya. Tapos ay binabanggit siya ng 600 million na insertion naman daw ng 2023 ni Senator Joel Villanueva. So anong plano ng Senado, ng Blue Ribbon Committee when it comes to Bryce Hernandez po? We will, I'm sure Senator Lacson will verify it. He's currently investigating. He's investigating all this. Kaya ikinalulungkot ko sa mga umaasa na walang pupuntahan yan, matindi ang pupuntahan yan. With Senator Ping at the helm. Alam namin yan, Tito Soto. May papupuntahan nga ito. Pero ano bang direksyon mo? Ito, bibilib ako sa iyo, Tito Soto. Kung si Congressman Martin Romualdez, speaker, yung mga nabanggit na mga congressman, ipapatawag mo at gigisain mo. At kung mapatunayan at kung mayroon kang mapakulong sa mga ito at si Martin Romualdez, mapanagot. Kasi sinasabi ni Kiko Barsaga, hindi mo pinapakinggan. Mas naniniwala ka doon kay Vico Soto na kamag-anak mo na kalaban ni Vico Soto itong mga diskaya sa politika. So mas pinaboran mo si Vico Soto. Nung binanggit ni Kiko Barsaga, sinabihan mo pa si Kiko Barsaga na ginagamit na pag-promote yung pamangkin mong si Vico Soto, na sinasabi ng mga tao, sayang itong si Vico Soto, maganda ang kanyang quality bilang leader ng Pasig. Ginagawa niya lahat ang mga makakaya niya sa kabubuti ng kanyang nasasakupan. Yun nga lang, nagagamit ng mga buhayang politiko. Imbes na itong mga diskaya gawing witness, nung nagpunta itong si Vico Soto, parang tinulungan ka pa na sirain yung diniscredit sila na wag paniwalaan kasi sinasabi ni Vico Soto, they are capable of lying. So, ibig sabihin, nung sinabi niya yun, parang naghudyat na papalitan mo si Marcoleta. Sasabihin mo, wala kaming pagtatakpan. Ibig sabihin, yung mga diskaya, ni isa walang totoong sinabi doon nung binanggit itong mga congressman na nanggatas sa kanila ng milyon-milyon na kulimbat. Pati nga si Atayde, itong si Arjo na inaanak mo sa kasal, hindi mo man lang nababanggit sa investigasyon mo. Bibilib ako sa iyo, Tito Soto. Bibilib kami ng mga taong bayan pag yung mga senador, okay lang na imbestigahan mo mapatunayan, makulong. Pero, Tito Soto, maging neutral ka. You have to balance the situation. Hindi puro ka senador. Hanggang pagkape mo, pagtulog mo, senador yung topic mo. Wala ka nababanggit ng mga senador, na mga congressman. Sasabihin mo, wala kaming pagtatakpan. Kahit sino, ikukulong namin. Totoo yan. Nagagalit yung mga tao sa iyo Puro ka pasikat. Sasabihin mo si Marcoleta, hindi marunong.
unang sabak mo pa lang, palpak ka na. Eh yung pag-i-issue ng kustodiya ng witness, parang pinakidnap mo sa Kongreso yung kustodiya ng Senado kay Bryce Hernandez eh. Di ba? Okay, you're talking about Senator Ping now leading the Blue Ribbon Committee, pero ano po ba yung honest assessment ninyo dito sa leadership sa Blue Ribbon ni Marcoleta, specifically yung handling niya ng investigation sa flood control? Ang tingin ko hindi naaayon sa direksyon na iniisip ko. So this is my opinion. Whether Opo. you like it or not, that is my opinion. Ang direksyon, kasi dapat sa akin, ang antigo ko na dyan eh, ang direksyon, kailangan ang umpisa mo ng pagpunta Dito mga kababayan, estilo pa lang ng pagsasalita ni Tito Soto, eh parang binubuhat na niya yung bangko na magaling ako, batikan na ako. Parang sinasabi niya kay Marcoleta, bagito at hindi alam yung ginagawa. Sa kanyang personal daw, ayaw niya si Marcoleta, yung the way na gumawa ng trabaho niya, yung direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon, ayaw niya. So, ibig sabihin, sa kanyang opinion, hindi siya capable si Marcoleta. At sa kanyang pananaw, mas magaling siya. Yun ang sinasabi, kaya pinasibak siya. Kaya ayaw niya si Marcoleta dahil sa kanyang opinion, ayaw niya. Wow, ang galing mo naman Tito Soto. Ang galing mong artista. Yan ang sabi ni Gustavo. Ayun, nag-comment to. mo, pagkatawag mo ng isang hearing ng so this is my opinion. Whether Opo. you like it or not, that is my opinion. Ang direksyon, kasi dapat sa akin, ang antigo ko na dyan eh, ang direksyon, kailangan ang umpisa mo ng pagkatawag mo ng isang hearing ng kahit anong, lalo na pag Blue Ribbon, in aid of legislation kaagad. Ang puntirya mo kaagad dito, ano ang mga pwede nating makuhang impormasyon dito sa mga pangyayaring ito na babaguhin natin ang mga batas at aayusin natin. Like for example, restructure natin ang DPWH, i-restructure natin yung PICAB, i-restructure natin yung SIAP. Kaya nung una ko umatid, doon ang mga questions ko eh. Doon muna eh. So ang tingin ko, tanong mo ano assessment ko sa pag-handle niya nun? Hindi maayos ang direksyon. O mga kababayan, sa bibig niya galing. Sa bibig mismo ni Senator Senate President Tito Soto, hindi maayos ang pag-handle ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Palpak. Eh parang ganun ang gusto niya, palpak, hindi magaling, wala sa ayos, hindi siya organized. Ito ang sinasabi ni Tito Soto. Kaya sa kanya daw, ayaw niya si Marcoleta. Siya daw ay pioneer na, veterano na, nag-uban na siya dyan, tumanda na sa senador, bilang miyembro ng Senado, magaling siya. Yun ang sinasabi niya, puro siya magaling. Ako magaling. Si Marcoleta, tanga-tanga. Si Bobo, hindi magaling. Parang ganun eh, di ba mga kababayan, pag nagyayabang tayo? Lalo na sa, halimbawa, nagkita-kita tayo sa reunion. Lagi kang, pabida, bida-bida. Ako magaling, ako nakatapos. Nilalait mo yung kasama mo. Ako may kotse na, may bahay na, nakapag-asawa na ako, marami na akong lupain. Ako pinakamagaling sa kaklase ko. Kayo mga tanga kayo. Ako, laging ako. Si ako. Di ba minsan nakakainis yung ganyang kaibigan? Yung minsan na nga lang kayo magkita-kita, nagyayabangan pa kayo, tapos yung isa, bida-bida, ganyan si Tito Soto, bida-bida mga kababayan, laging ako, laging magaling ako lagi, ako yung pinakamatalino, laging A ako, 95 yung grade ko. Aba, Tito Soto, nakalimutan mo yata na si Senador Marcoleta, di ko lang alam kung ilang taon po itong naging litigator po eh. Maraming pinanalong kaso, litigator po ito na abogado. Veterano ito. Nagtapos din ito sa Amerika bilang
Prinaktis ang kanyang profesyon bilang abogado. Ikaw, anong ginawa mo? Nag-aral ka sa school bukol. Tapos ngayon, pagyayabang mo na hindi magaling si Marcoleta. Nung nakita mo ang takbo ng investigasyon, ayaw mo, hindi pabor sa'yo, kaya pinalitan mo siya. Ngayon, anong nangyayari sa Senado? Nasisira dahil sa'yo. Unang sabak mo pa lang, unang trabaho mo pa lang, palpak ka na. Papalitan ka na nga eh. 'Di ba? Dita ka na. Gusto ka nang palitan ni Cayetano kasi nga palpak ka na. Tapos ngayon sasabihin mo si Marcoleta hindi magaling, tapos wala ka pang respeto sa mga senadong kasama mo. Nasaan ang kortesiya mo? Isang tawag lang ni Martin Romualdez. Nagmamadali ka na halos bata-bata ka niya, tapos sasabihin mo siya yung bata-bata mo. Talaga? Anda, spurious eh. Tapos biglang may so this is my opinion. Ang tingin ko hindi naaayon sa direksyon na iniisip ko. So this is my opinion. Whether you like it or not, that is my opinion. Ang direksyon, kasi dapat sa akin, ang antigo ko na dyan eh. Ang direksyon, kailangan ang umpisa mo ng pagkatawag mo ng isang hearing ng kahit anong, lalo na pag Blue Ribbon, in aid of legislation kaagad. Ang puntirya mo kaagad dito, ano ang mga pwede nating makuhang impormasyon dito sa mga pangyayaring ito na babaguhin natin ang mga batas at aayusin natin. Like for example, restructure natin ang DPWH. I-restructure natin yung PICAB. I-restructure natin yung SIAP. Kaya nung una ko umatid, doon ang mga questions ko eh. Doon muna eh. So ang tingin ko, tanong mo ano assessment ko sa pag-handle niya nun? Hindi maayos ang direksyon. Spurious eh. Tapos biglang may papasok, magtatanong, papayagan niya. Sumisingit sa isang nagsasalita, papayagan niya. Di ba? Ang style namin nung araw pa, kailangan dyan, at the start, pag umpisa mo pa lang, ikaw muna, ikaw ang chairman eh. Oras na matapos ka sa mga tanungan, doon mo iisa-isahin, sino yung unang dumating. Pero una, usually, yung Senate President, yung Senate Pro Temp, yung Majority Leader, yung Minority Leader, yun ang mga bibigyan mo ng time muna sila kung present. Alam niyo mga kababayan, yung ginagawa kasi ni Senador Marcoleta, yun yung pinapractice niya nung naging litigator at nakikipaglaban sa korte. Yun yung ginagawa niyang practice. Ikaw, Tito Soto, iba yung sayo eh. Makaluma ka. Itong ginagawa ni Senador Marcoleta, prosecutory eh. Para malaman agad kung ano yung may kasalanan. Sasabihin nila kung yung mga suspect dito at sino yung mga taong sangkot. Yun ang ginagawa ni Marcoleta. Tapos sasabihin mo, ay ayaw ko si Marcoleta, sala-salabat, hindi marunong. Kumbaga sa bahay, walang pundasyon, walang bubong, walang bintana, walang oxygen, walang electric fan. Ganun ka, sinasabihan mo si Marcoleta, hindi maayos magulo. Ang gulo-gulo parang buhok na hindi nagsusuklay. So, ibig sabihin, ikaw, i-assess mo yung sarili mo bilang Senate President. Unang araw pa lang, nakita na ng taong bayan na palpak ka. Pati yung contempt order na legalities, binigay mo sa Kongreso na imbes na sa Senado, ang kustodiya, ginawa mo, binigay mo kay kumpare. Yun ba ang walang kinikilingan? Yun ba yung walang pinoprotektahan? Sinabi ng Marcoleta, kinikilingan mo, mas pinapaboran mo ang Kongreso kaysa sa Senado. Parang natutuwa ka pa na merong sangkot na senator kaysa sa Kongreso o congressman. Na parang natutuwa ka na napapalundag kapag naririnig mo na meron kang kasamang senador na sangkot sa anomalya ng flood control. Hindi naman sinasabi ni Marcoleta na hindi ka mag-imbestiga sa kapwa mo senador.
Pero titignan mo sana yung logic. Maging transparent ka, maging neutral ka. Napaki-irrational mo eh. 'Di ba wala kang lohika eh. Lagi mo tinutumbok. Yung dinedirekta mo parang nag-i-sniper ka. Yung sniper, lagi yung baril mo nandoon sa Senado, yung parang sniper eh, may gustong gulpihin mga kababayan eh. Laging nakatutok kay Senador Escudero, flood control issue. Wow, gusto ko yan. Gusto ko. Kay Villanueva, gusto ko yan. Rat-ratin mo yan. Bryce, sino ba? Estrada, wow, gusto ko yan. Tuwang-tuwa kapag senador, pero pag congressman, hindi mo pinapansin. Doon nagagalit ang mga tao sa'yo. Tito Soto, tas sasabihin mo, ang gulo-gulo ni Marcoleta. Pati yung state witness, hindi mo pinirmahan yung papel. Na nanganganib ang buhay nila Diskaya, pero dininay mo. Ang binigyan mo ng protection si Bryce. Dahil, ang tinutumbok niya, mga senador. Ito na ang mga Diskaya tinutumbok, mga congressmen. So, pagka-congressman, ayaw mo. Walang lasa. Masyadong maasim. Pagka senador, wow, yummy. Yummy. Ang sarap sa panglasa. Pero pagka congressman, ayaw ko yan. Hindi ko trip yan. Sasabihin mo, wala kaming pagtatakpan dito. We! We, di nga, tito. Totoo. Unang sabak mo, palpak agad. Binira ka kaagad ni Senador Marcoleta. Sasabihin mo, wala kaming pagtatakpan. Sinong niloloko mo? Lola mo. Nakakaloko itong si Tito Soto. Nang bobola pa. Kala mo entablado. Teatro. Artista. Kala mo nagpe-perform ka na nag-a-acting ka. Hindi po. Nandiyan ka sa Senado. Nandiyan ka sa Blue Ribbon Committee. Ang sangkot dito, taong bayan. Pera ng taong bayan ang nanakaw. Hindi pwedeng selective dito. Tas sasabihin mo si Marcoleta selective. Yung mga binigay na sworn statement ng mga Diskaya, parang edited. Haba namintang ka pa kay Marcoleta na si Marcoleta yung gumawa ng pag-e-edit. Pinaratangan mo pa si Marcoleta na gumawa ng kalokohan. Isipin mo mga kababayan, yun ba ang walang pagtatakpan, walang kinikilingan? Kita agad ng ng taong bayan na yung direction mo Ibang-iba sa direction ni Marcoleta. Mas direction ng mga oligarko. Ayun tayo, Tito Soto Tuloy pa natin. At kung meron kang sinabing 10 minutes each, or 5 minutes each, ang ibig sabihin ng 5 minutes, yung question mo, huwag mo isasama yung bilang ng sagot. Diba? Ganun ang sistema. So, sinasabi ko, ang sagot ko sa'yo, hindi ako natutuwa sa direksyon na ginawa. Opo. May impression naman na yung pamumuno ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon, doon sa investigation sa flood control, tila may effort na iiwas yung issue sa mga Duterte. Selective, protektahan yung mga Duterte. Do you also share that observation? Gloomy vibes? Mag-chowking? Dito na mga kababayan. So dito magre-react po tayo dito. Sa sinasabi po ng investigasyon daw ni Marcoleta, hindi po sinasama ang 2016. Ang sinasama lang daw dito 2022 to 2025. Mamaya magre-react po tayo mga kababayan kasi magandang pag-usapan natin ito. Kasi parang sinasabi nila, pagka sa panahon daw ni Duterte, umiiwas daw si Marcoleta.
So dito, mapaparek tayo mamaya pagkatapos po ng kanilang usapan. Ito po mga kababayan ang kanilang parang nagiinuman lang. Ito po. Sagot na nakuha. Um, um, Siya sa flood control, tila may effort na iiwas yung issue sa mga Duterte. Selective protektahan yung mga Duterte. Do you also share that observation? Dahil sa mga sagot na nakuha, to a certain extent. Kasi dapat doon ang puntirya eh. Eh no, ako nung nagtatanong ako tungkol doon sa kung sino nag-appoint doon sa mga taga-pick-up eh. Ang sagot sa akin, Duterte. Noong panahon ni President Duterte, oo. Tatanungin ko pa lang yung ano tawag dito, yung reappointment. Kasi every 3 years lang yun eh. Every 3 years lang pala sila dyan eh. Ang batas eh. Diba? Wala ka nakakakilala ng pick-up nung una eh. Inagaw kaagad ni Senator Marcoleta yung floor eh. Siya yung chairman, ano magagawa ko? Ako'y marunong sumunod sa rules. Kung sila hindi marunong, ako'y marunong. Mm-hmm. Yeah. So sa susunod na pagdinig na paharapin po muli si Bryce Hernandez, no? And of course, I suppose, kukomprentahin siya nila Joel Villanueva at saka Jingo Estrada. Oh, they have every right to do so. Yeah. Oo. Pero nga, in the spirit of fairness and transparency, paano kung totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez, papayagan nyo ba yung colleagues ninyo na pagtakpan naman yung mga sarili nila to save their themselves? They will just have to explain. They will just have to bring out their own evidence. Dito mga kababayan, ang mas binibigyan po kasi ng prioridad ni Tito Soto, itong si sworn statement ni Bryce Hernandez at nung isa na taga DPWH. So ito po yung gwardyado ng mga police at mga security guard. Unlike po dito kay yung mag-asawa na si Pacifico Diskaya at itong si Sara Diskaya, wala po silang gwardya. So naglabas na po ng sworn statement, binanggit nila yung mga kilalang tao, nandyan yung mga congressman, yung 17 yata ito, kasama si Martin Romualdez dito, hindi po pinapansin ni Senate President Tito Soto. Mas binibigyan niya po ng pansin itong si Bryce Hernandez nang nakulong na nga sa Pasay City Jail. So ngayon, ang nakikita po ng taong bayan at ni Senator Marcoleta, sinasabi ni Tito Soto na ba't ganon? Parang mas matimbang sa kanya yung mga nasa House of Representative kaysa dito sa mga senator. Parang gustong-gusto niya na parang musika sa kanyang pandinig pag may nasasangkot na senador. 'Di ba mga kababayan, minsan mas gusto natin na marinig yung dapat ipagtanggol din natin yung senator, pero I'm not saying na pag may kasalanan pagtakpan natin. Ibig sabihin ng sinasabi ko po, gaya ng sinasabi po ni Senador Marcoleta dito, maging patas po tayo. Kung meron pong nasasakdal o merong allegedly na suspect na sangkot po at nakinabang sa anomalya ng flood control sa Kaban ng Bayan, halimbawa po si Senator Villanueva na dadawit dahil po dito sa Bulacan flood control project, kay Chis Escudero na tumanggap po ng 30 million donation sa campaign, at itong si Estrada na sinasabi ni Bryce Hernandez na merong 355 million at nakakuha ng 30% na payola. Ibig sabihin, yung 30%, halos 105 yata ito mga kababayan. 105 million ang nakuha ni Estrada. So dito mga kababayan, kung ganun yung usapan, ang direksyon ng punto de vista ni Tito Soto, ang sinasabi ni Diskaya din, tahakin mo din, talakayin mo din, dapat titimbangin mo, hindi yung nakatuon yung pansin mo dito sa mga senador lang. Yun ang sinasabi dito na parang pinapakinggan mo ang congressman
ba't parang mas matimbang sa'yo na hindi mo man lang inaano itong mga senador? Sige, bakbakan nyo ng bakbakan. Pati media, kakampi ko dyan. Di ba? Pagka mga senador, binabakbakan ng media. Pero pag si mga diskaya, yung mga nilabas nila sa sworn statement nila, wala kang marinig mga kababayan. Puro senador. Ito bang sinasabi mong wala kaming pagtatakpan dito? Parang I doubt it. Yun ang sinasabi ng mga kababayan natin. Wala kaming dapat pagtakpan. Walang dapat pagtakpan dito. Whether you're in the House or in the... Ano kung totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez, papayagan nyo ba yung colleagues ninyo na pagtakpan naman yung mga sarili nila to save themselves? They will just have to explain. They will just have to bring out their own evidence. Wala kaming dapat pagtakpan. Walang dapat pagtakpan dito. Whether you're in the House or in the Senate, basta kung sinong we're trying to get to the bottom of everything. Di ba? Ang tinatanong nga dyan, kaya nga nagagalit yung iba, bakit daw puro contractor daw ang tinatarget? Paano napunta yung pera doon? Sino naglagay? Di ba? Sino naglagay ng pera doon? Yung mga politiko. Di ba? Yung sinasabi nila, kailangan natin malaman lahat yun. Kailangan natin malaman, pero puro senador yung tinutumbok mo. Ang nag-approve ng mga budget sa sa Kongreso, sila yung nag-i-insert diyan. Sila yung nakinabang dito, yan ang sinasabi. O tignan mo, sabi ni Marcoleta sa Senate President, may kinikilingan. Itong si SP, mas kinikilingan ang Kongreso kaysa sa Senado. Tignan mo nga. Di ba mga kababayan? So tutumbukin nyo rin yung mga politikong nasa likod ng mga insertions. Yung mga illegal na insertions. Opo. At saka kasi pag sinabing insertion, yun ang problema eh. I have difficulty with that word eh. Kasi pagka pinasok nang wala sa lugar at wala sa third reading, wala sa second reading during the period of amendments, insertion na yan. Yun nga. Pero kapag iko'y pinasok mo during the period of amendments, individual amendments or committee amendments, pinasok mo at tinanggap ng body, walang umangal, walang nag-object na senador, ang tawag doon, institutional amendments. O yan mga kababayan, dito hanapin po natin itong sinabi ni Senador Marcoleta na itong si Senador Tito Soto may kinikilingan. I-check po natin mga kababayan panoorin po natin. May kinikilingan. Ito po. So ito, mga kababayan, panoorin niyo po itong sinabi ni Senator Soto, ay ni Senator Marcoleta, na itong si Senate President Tito Soto may kinikilingan. Ito po mga kababayan, para makita nyo na hindi tayo nagsasabi dito na hindi totoo. Mismong si Senador Marcoleta ang bumanggit sa kanyang bibig na si Tito Soto may kinikilingan. Ito po yung ating ebidensya. Hindi tayo nagbabanggit ng walang ebidensya. Ito po. Ito na si Senador Marcoleta. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman, hindi masyadong kinagat yun eh. O, di ba mga kababayan, yung mga congressman na binanggit, lalong-lalo na po si Arjo Atayde na kanyang inaanak sa kasal ni Maine Mendoza, hindi niya iniimbestigahan, hindi niya binibigyan ng attention, pati media mga kababayan, hindi tinatalakay. Pero pag dito sa mga senador, nagba-viral agad. Talagang nakikita natin talaga na halatang may kinikilingan ang Senate President, sabi ni Marcoleta. Pero nung salita yung Hernandez at binanggit niya, hindi naman banggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media, hindi naman, hindi masyadong kinagat yun eh.
Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ho ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Oh. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Aha. Yan ang sinasabi natin mga kababayan, na pag mga Diskaya, itong mga itinanim ni Marcoleta na mga pag-iimbestiga na meron ng napalabas na mga pangalan, hindi pinapansin ng Senate President. Halatang may kinikilingan, sabi ni Senador Marcoleta. Pero pagka itong si Bryce Hernandez nagbanggit na at binanggit na yung mga senador, aba, talagang gustong-gusto ni Senate President na tila nanalo ng loto. Na tila kumikislap yung mata na, wow, grasya! Wow, grasya na ito! Sunggaban na yan! Tsugiin na yan! Pero pag ito ng mga Diskaya na nagbanggit ng mga congressman na 17 kasama ng mga DPWH, walang epekto mga kababayan. Yan ang sinasabi ni Marcoleta na talagang halatang may kinikilingan at may pinoprotektahan ang Senate President na taliwas sa kanyang mga sinasabi na wala siyang pagtatakpan. Wala siyang kumpakumpare. Walang kaibig-kaibigan. Pag nagkasala, parusahan. Ang nakikita natin, taliwas po. Binabangga niya yung mga sinasabi niya. Kinokontra niya. Sasabihin niya oo. Sasabihin niya din hindi. Mga salo-salungat, parang propeta na walang sinasabing tama, puro salo-salungat. Yan sinasabi ni Marcoleta. Ano yun? May kinikilingan ka ba? Mas pinoprotektahan mo ang Kongreso kaysa sa Senado? Parang gustong-gusto mong makarinig ng may sangkot na senator. Ba't parang tawang-tuwa ka pa? Pero pag congressman, walang epekto. Hindi mo binibigyan ng pansin. Pati media, kakampi mo. Hala ka, mga kababayan, yari na. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Aha. Pero wala kaming makita na ano eh. Walang paniwala. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Aha. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Aha. Pero wala kaming makita na ano eh. Kumo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng ng senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun si Senate President? Nakuha mo ba yun? Tama, oo. Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Yan ang sinasabi ni Marcoleta na may kinikilingan nga itong Senate President. Tignan nyo po mga kababayan yung mga komento. Yung kay Diskaya banggit lang pero yung kay Hernandez may ebidensya. Siguro kung nagbanggit si Diskaya na may kasamang ebidensya, siguro paniniwalaan siya. Eto nga mga kababayan, kahit na binanggit ito pero may laman. Iimbestigahan pa kasi ito Pero hindi pinapaniwalaan kasi mga kababayan Nag-itbulaga na lang sana si Soto, natuwa pa kami. Panay ang paliwanag ni Marcoleta mula ng palitan siya bilang Blue Ribbon Committee. Bitter kasi di matanggap na pinalitan siya kasi nga sinabotahe. Ayan mga kababayan, di ba? Mas maganda pang manood sa news dito sa Net25 kaysa sa iba. Di ba mga kababayan? Yan ang sinasabi natin na ba't ganon? Ba't parang pag may kinikilingan itong si Tito Soto? Legal yun.
Opo, opo. Kahit ganong kalaki pa yon, institutional amendments, tinanggap, legal yon. Ganun eh. Pero yung tapos na, O mga kababayan, kayo na ang humusga dito ha sa kay Tito Soto kung kanino kayo makikinig, kanino mas balanse. Kay Senador Marcoleta ba na dating Blue Ribbon Committee Chairman o dito kay ano po, kay Tito Soto na nagbubuhat ng bangko, mga kababayan. Anong masasabi nyo? Isang like po, isang share at isang subscribe po. Pakikalat po, ano po ito, mga kababayan, kasi September 21 may malakihang pagtitipon po ng mga tao na nagrarally po, mga kababayan. Inuulit ko po sa mga nanonood, yung sinabi po na fake news regarding po sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, wala pa pong tagubilin ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo na merong isasagawang rally, mga kababayan. Pero hindi din sinasabi na hindi bawal sumama. Hindi sinasabi doon na hindi bawal sumama. Ibig sabihin, kahit sino pwede sumama. Kumbaga, sinabi lang ng naninira sa Iglesia ni Cristo na wag sumama. Yun ang sinasabi, pero hindi galing po sa Iglesia ni Cristo ito. Ang sinasabi natin dito, wala pong bilin ng Iglesia ni Cristo na magrarally po ang kapatiran. Wala pa pong bilin. Ibig sabihin, wala pa. Ibig sabihin, baka merong mangyayaring malawakang pagtitipon ang buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Abangan nyo ito mga kababayan. Salamat po, mabuhay.